dito naman po sa isa pang balita na nakita po natin kasi pinagbabalakan mga kababayan na patalsikin si Presidente sa kanyang pwesto bilang Presidente. At ang ipapalit ay si Sara Duterte. Ito, pakinggan nyo. My fellow citizens, our President Marcos no longer serve the interests. Nanawagan kasi etong si Kiko Barsaga mga kababayan ng people power laban po kay PBBM. Para daw po mapababa sa pwesto, ito daw pong si Presidente. Sa October 12 po yan. Anyway, tuloy natin. My fellow citizens, our President Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Where's cousin? Maliwanag mga kababayan ha na yung kasalanan ng pinsan ni PBBM ay hindi po yan kasalanan ng Presidente. At maliwanag na si Presidente po ang nagsiwalat po ng maanumalyang flood control na yan, nagsiwalat ng mga kontraktor na nakinabang ng mga proyekto, at doon na nagkasanga-sanga kung sino yung mga kasabwat at nasa likod ng pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. So hindi po si PBBM ang dapat sisihin dyan. Kasi kung tutuusin, lahat itinaya na ng Presidente para lang mapapanagot, ito pong mga ito. Ito pong mga nangulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. At saka ang pinakamatindi dito, yung nananawagan ng pagpapatalsik kay PBBM sa pwesto, isa ring tao na nakinabang sa pera ng bayan. Di ba kung makikita nyo yung mga post niya na kahit councilor pa ay ang daming hawak na pera, kung may pera talaga mga kababayan, di ba dapat sagutin din niya yun? Di ba dapat bago siya manawagan ng pagpapatalsik sa isang politiko, sa isang presidente na nagtatrabaho ng maayos, di ba dapat patalsikin niya muna yung kanyang sarili sa pwesto niya bilang congressman? Di ba dapat ang imbestigahan ni Kiko Barsaga yung sarili po muna niya, yung pagiging nipo baby niya? Na kung saan siguro baka di umano pera ng taong bayan yung ginagamit mo sa mga luho mo. Ngayon, ituloy natin. Former House Speaker Martin Romualdez was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na sa totoo lang, kaya lang naman nababato ang gobyerno ni PBBM. Wag na tayo magpaka-plastic dito mga kababayan. Dahil din po kay House Speaker Martin Romualdez, kaya nga dapat sagutin niya yung mga matitinding aligasyon po laban po sa kanya. At pag napatunayan po niya na inosente po siya, doon pa lang mawawala yung mga pagbato ng mga basher mga kababayan ni Romualdez sa gobyerno ni PBBM. Kasi napaka-unfair naman po nito na ikukonekta si Romualdez kay Presidente porket pinsan ni Presidente mga kababayan, ito pong si Romualdez. Maliwanag nga na si PBBM ang nagsiwalat ng maanumalyang flood control na yan. Anyway, tuloy natin. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that's why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. Kita niyo mga kababayan ha. Ano daw, patalsikin daw si PBBM katulad ng pagpapatalsik dun sa tatay po niya. Na dati daw pong diktador. Tapos ang pinakamatindi pa dito mga kababayan, kita nyo naman, kinokonek si PBBM sa mga isyo ni Martin Romualdez. Maliwanag nga na iba naman po yung kasalanan ni Martin Romualdez kung tutuusin mga kababayan, at iba naman po yung sa ating presidente. Unang-una mga kababayan, ang kasalanan ni PBBM sobrang bait po ng ating presidente. Ang pinakamasakla pa po dito, napakamatulungin ng ating presidente mga kababayan, at hindi po siya marunong mambato ng kapwa po niya. Hindi po siya marunong gumante. Kaya siguro ginaganito siya mga kababayan nito pong mga taong ito. Pero inyo, gamit na gamit si Kiko Barsaga ng China. Gamit na gamit mga kababayan, dahil nga daw kaya dapat tanggalin si PBBM sa pwesto kasi dinadala daw ni PBBM ang bansa sa kapahamakan dahil parang pinapalabas dito na gusto ng presidente na magkaroon daw po ng gera sa pagitan ng Pilipinas
at ng China. Anyway, tuloy natin. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall thrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibot Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China. Yan. Alam nyo, maniniwala na dapat ako sa dramang ito kaso sinama pa yung China. Ibig sabihin mga kababayan, baka funded to ng China mga kababayan. At yung script na binabasa niya, ibig sabihin baka hindi yan mismo. Siya ang gumawa o yung kanyang team. Baka yan ay ibinigay lang sa kanya dahil siya nga ang pinag-uusapan ngayon, sinamantala niya mga kababayan para manawagan ng ganito. Uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Ayan. Starting October 12, 2025 mga kababayan, magsisimula na po sila na patalsikin sa pwesto ito pong si Presidente. Kaya ngayon pa lang nananawagan na itong si Kiko Barsaga, especially ang madali niyang makuha dyan, yung mga Gen Z, yung mga kabataan, mga kababayan, na siguro magprotesta para patalsikin itong si PBBM sa kanyang pwesto. So ngayon, yung mga kabataan dyan, alam niyo yung pinaka nakakalungkot dito? Yung iba mga nagko-comment dito sa post na ito ay mga kakilala ko pa. Napaka-relihiyoso pa nung iba. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya nga, yung iba, nung mga nakausap ko kanina, sa isang event, pinagsabihan ko na, may mababago ba? Kung magpo-protesta kayo, patatalsikin nyo ang presidente, may mababago ba sa Pilipinas? Nangyari na yan noon, ilang presidente na ba ang pinatalsik? May nagbago ba? Diba? Ano nangyari nung pinatalsik sa pwesto itong si former President Ferdinand Marcos Sr.? Umunlad ba ang Pilipinas? Napaganda ba ang Pilipinas? Nanguna ba tayo sa ibang bansa? Napag-iwanan nga tayo lalo Tayo yung isa sa pinakabansang mayaman noon. Pero buhat nga na nagkanda leche-leche dahil pinapatalsik yung mga matitinong presidente. Diba mga kababayan? Walang nagbabago. Kasi nga, kung hindi pa papanagutin yung mga kurap na politiko, wala talaga magbabago dyan. Kahit magpalit pa tayo ng paulit-ulit ng presidente, wala po magbabago. Sinubukan na nga natin na maraming beses noon yan. Kay former President Ferdinand Marcos Sr., pinatalsik sa pwesto, may nabago po ba? Nung pinatalsik si Erap sa pwesto, may nabago ba mga kababayan? Wala. Sino lang yung mga nakikinabang niyan? Yung mga politiko na may hidden agenda na gustong maging presidente. Alam niyo sa totoo lang, kung etong gagawin nilang rallying ito, para patalsikin si PBBM at iupo si Sara Duterte, mas mabuti pang magmarsyalo na lang. Diba? Mas mabuti pang magmarsyalo na lang. Kaysa ganito yung pinaggagawa nila na magrarally sila, papaupuin si Sara Duterte at yun ang gagawin presidente, tapos maghihirap lang ang bansa natin ng diba? Mas mabuti pang magmarsyalo na lang. Anyway, mga kababayan, ngayon, kung titingnan nyo po, yan po yung panawagan ni Kiko Barsaga na tanggalin sa pwesto si Presidente. At siguro baka ang ipapalit nila dyan si Sara Duterte. Kasi nga, ang dahilan nila dito, pinaka-main na dahilan po nila dito, dinadala daw ni PBBM sa gera ang Republika ng Pilipinas, ang ating bansa. Dahil daw po sa pakikipag-away sa China sa pagitan ng teritoryo. Yung awayan sa teritoryo. Hindi po naiintindihan yan nung iba mga kabataan, kaya mas maganda maipaintindi po yan sa mga kababayang Pilipino po natin, especially sa mga Gen Z, kung ano yung kahalagahan ng teritoryo ng Pilipinas na ipinaglalaban ng ating presidente. Hindi po tayo nakikipag-away. Ang presidente po natin ay hindi nakikipag-away. Nagkataon lang na kailangan protektahan ni PBBM yung ating mga mangingisda at kailangang ipaglaban yung ating teritoryo. Kaya gano'n na lamang po yung pagmamahal ng presidente sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya sinasabi ni PBBM na wala tayong isusuko kahit nakatiting sa mga dayuhan. Ano po ngayon? Kung titingnan nyo mga kababayan, paano natin patatalsikin
ang presidenteng may malasakit. 'Di ba? Paano natin patatalsikin ang presidenteng may malasakit at nagsiwalat nitong maanumalyang nangyayari dito po sa ating bansa? Ito, pakinggan nyo. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat tiyakin ng gobyerno na mahigpit ang kaso laban sa itinuturong mga sangkot sa korupsyon. Sinabi yan ni PBBM sa teaser ng kanyang susunod na BBM podcast. Kailangan daw matibay ang ebidensya para mapanagot ang mga totoong guilty. Kapag daw kasi mahina ang ebidensya, hindi magiging maganda ang resulta ng kaso. Sabi ni Maamo Ramirez, oo, adik ka rin. Baka pag nagtabi tayong dalawa, mas mukha ka pang adik sa akin. So, giit pa ng Pangulo, dapat sundin ng gobyerno ang batas sa paghahabol sa mga korap na opisyal para maging lehitimo ang pananagutan. Ang mga pahayag na yan ay kasabay sa patuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan sa totoo lang tama yung sinasabi dito ni Presidente. Kailangan bago papanagutin yung mga yan, dapat solido talaga yung ebidensya. Para na sa ganon mabigat yung kaso na kakaharapin nito pong mga sangkot na ito sa mga anomalya na nangyayari po dito po sa ating bansa. Kasi nga naman, kung darating sa korte tapos mahina yung ebidensya, ano mangyayari? Madidismiss lang yung kaso ng isang politiko. At the same time, baka hindi pa mapapanagot yung mga yan. Kaya mahalaga, may matibay na ebidensya, solidong ebidensya para po mapapanagot yung mga tao na yan. Anyway, tuloy natin. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Can you imagine? I know. I think that will be much, much, much worse. Mga kapatid, Jess de Los Santos. Diba? Biruin nyo, anong gusto ng presidente dito? Managot talaga yung dapat managot. At dapat matibay yung ebidensya para matindi yung kaso na kakaharapin noong mga sangkot mga kababayan. Yan yung hindi maintindihan ng mga DD-shit. Ang gusto lang kasi nila, patalsikin si PBBM sa pwesto, iupo si Sara Duterte bilang presidente. Yun lang ang gusto nilang mangyari dyan. Kaya nga ito para sa akin, kung ang purpose lang ng binabalak ninyong pagpapatalsik sa pwesto kay PBBM ay para iupo si Sara Duterte, idadahilan nyo pa na kailangan ng mga kabataan ng better future, tigil-tigilan nyo na yan. Bakit ba hindi kayo makapaghintay na magkaroon ng eleksyon sa darating na 2028 at kung karapat-dapat si Sara Duterte o di mananalo siyang presidente? Pero kung makakakita ang taong bayan ng mas karapat-dapat kaysa kay Sara Duterte, di matatalo siya. Ganun lamang naman po kasimple yan mga kababayan. Bakit kailangan yung haras-harasin? Napatalsikin si PBBM. Hindi nyo ba alam na kapag kanang gulo kayo at napilitan ng presidente magbaba ng martial law, di lalo kayong nawalan. Diba? Kaya payo ko lang daw sa mga kababayan Pilipino po natin, especially sa mga kabataan na sumusuporta kay Kiko Barsaga, mag-isip po kayo ng maraming beses. Baka mamaya, nadadala lang kayo sa hype ni Kiko Barsaga, hindi nyo alam kung ano ba talaga yung totoong issue na pinag-uusapan po dito. Ano po para doon sa mga kabataan? Baka mamaya nadala kayo sa hype ni Kiko Barsaga, akala nyo pagbabago sa kinabukasan, yun pala iuupo lang si Sara Duterte bilang presidente, tapos pag puro kapalpakan na yun nangyari sa ating bansa, isisisi ninyo ng isisisi sa gobyerno na naman. Wala nang katapusan na problema yan. Kaya dapat, hayaan natin na magtrabaho yung kasalukuyang nakaupo, patapusin natin ang term, at kung mananalo si Sara Duterte o di mananalo siya, kung hindi naman, di nakahanap ang taong bayan ng much better na pipwedeng mamuno sa susunod na eleksyon mga kababayan. Anyway, kayo, ano po masasabi ninyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.